Okay, dito tayo ngayon sa Davao City, San Pedro Street corner, Siem Recto Street corner, San Pedro. So itong lugar na to dito ay special para sa aming mga taga Davao City kasi nga nagiging benchmark ho ito sa ibang syudad sa Pilipinas na kauna-unahan kasi, or the first ever underground cabling system, no? So isa siyang uri ng kalye na wala kang makikitang mga gawad ng kuryenteng nakasalalabit overhead, no? So wala kang makikitang ganun. Observe mo lang siya, 'di ba? Napakaganda tingnan, napaka world class na naman, no? So galit na naman yan ngayon si Tangkogong, adobong Tangkogo, kasi world class na naman. World class naman talaga yan, no? Mostly kasi ganyang mga senaryo, ganyang mga kalye nakikita natin somewhere in abroad, no? International and world class standard. Yun nga lang, meron tayong dito, nasa Pilipinas kasi tayo, kaya yung mga sidewalk vendors, no, meron pa rin tayo nakikita, pero syempre Davao City ay nagsisimula kami talaga dito na magkaroon ng changes, no. Niyayakap namin yung modernisasyon. In fact, meron na kaming budget na yata, parang pasado na yata yon sa third and final hearing, no, dito sa City Council of Davao, na magkakaroon na nga ng housing para sa mga housing and relocation para sa mga Davaoenyo na nakitira sa mga slums area or mga informal settlement area. So magiging high-tech na ang Davao City, world class, magiging high-end, world class ano ba tawag dyan, international level, basta maganda ang ginawa ng ating mga taga-konseho. So sa pangunguna ni Vice Mayor Rigo Duterte, sabi ko sa inyo na yung bata na yan, talagang ang kanyang advocacy naman, kung si VP Sara Duterte pagandahin ang lungsod, safe para sa mga bata, sa lahat, no, for all ages, no, safe ang isang syudad, mayaman, payapa, gano'n, no. So si Mayor Basti naman, pinagpatuloy niya ang mga nasimulan ng tatay niya at ng kanyang kapatid. Ito naman si Rigo Duterte ay housing, no. Kumbaga kampanya niya at advokasya na tanggalin yung mga slums, mga nasa slum nakatira or sa mga informal settlement area. So bibigyan niya ng mas magandang tirahan na mas ligtas at mas may dignidad, gano'n, no. Mas yun. So nakatuwa, 'di ba, sabi ko sa inyo, yun ang narinig ko sa kanyang plataforma nung siya ay tumakbo as councilor sa Davao City. Yun nga, dahil nga sa kadahilan ng itong bang administrasyon natin or gobyernong Marcos ay yun na nga, pinakidnap yung matatawag na rin nating talagang maisama na talaga siya sa national hero, itong si Tatay Digong, kasi ang dami niya talagang sinakripisyo para sa buong Pilipinas, para sa mga mamamayan na minamahal niya. So andun sa dahig, so hindi siya makapag-serve as mayor, kaya itong ating elected vice mayor na si Sebastian Duterte, so siya ngayon ang magiging acting mayor, and si Rigo Duterte naman as city first councilor, siya ngayon ang mag-a-acting as vice mayor. So nakatuwa, no, na meron na tayong ganong batas dito sa Davao City. So yan yung natin dito, ha. Piniflex ko talaga to lagi dahil nga sa kahanga-hanga, nakatuwa. So wala akong masyadong information about sa budget spending dito, kung mahal ba to, mura, o gano ba to ka-expensive. Kasi kung hindi naman pala ganun ka-expensive ang magbaon, no, ng mga wirings sa ilalim ng lupa, no, sa mga pangunahing kalsada ng ating mga lungsod sa ating lugar dito sa Pilipinas. Bakit Davao City pa lang, or bakit Davao City pa lang ang nakagawa ng ganito, no? Hindi lang isang kali kundi tatlo. We have 3 streets at least, no, yung napagawan ng underground cabling system na yon. So although Iloilo City nga, congratulations, meron na silang isang kalye, yung Kalye Real. Sa Cebu, sabi nila ongoing daw, in some part of Manila like Pasig City in the city of Manila. So hindi maganda, no, basta yung Davao City ang nagiging benchmark. Kung hindi man Davao City ang benchmark, edi okay lang yun, basta ang mahalaga meron din silang underground cabling system. Kung hindi man Davao yung kailangan sinundan, okay lang yun, no. Ang mahalaga na yung mga kababayan natin from different region or different cities sa Pilipinas, naka-experience sila ng syudad nila na walang kuryente. Kasi 'di ba, parang tanggap na natin sana yun, no, na ganun talaga sa Pilipinas, sistema natin bulok, ganun talaga ang sistema natin
sa kalsada pa lang, makalat, madumi, aming mga wirings, gawad ng kuryente, not until Davao City, making it, no, possible. Sa sabi ng mga taga-ibang lugar, pwede naman palang magawa sa Davao, o pwede naman palang gawin, o kahit pa sa mga alibay, no, na hindi pwedeng gawin sa Pilipinas kasi bahain, hindi pwedeng gawin sa Pilipinas kasi tad ng fault line, ginawa sa Davao, binaon ng kuryente sa Davao. Kaya naman pala Davao City, ano kami dito ha, kilala kami sa laging nililindol, taon-taon kaming nililindol sa Davao. Pero nagawa namin ibaon ng mga electrical wirings. Kita ba, linis tignan. Nagawa rin namin na ibaon ng mga electrical wirings kahit pa sa ang aming syudad ay sea level. Ibig sabihin ng sea level, kapag magpang-abot, no, meet halfway yung tubig ulan galing sa kabundukan at yung high tide sa karagatan magpang-abot. So dito yan magtatagpo sa Davao City downtown area. Pero kita nyo naman, binaon pa rin ang mga kuryente dito sa aming mga kalsada. So walang pangamba pala, safe pala, depende sa paggagawa, di ba? Kasi hindi lang siya yung mikos-mikos or hindi yung bara-bara pagkagawa. So syempre pag Duterte ang may pag gawang Duterte, asahan natin yan, durable yan, di kalidad, sulit. So yun bali kung kayo mga dayo, hindi kayo taga Davao na nanonood ngayon dito sa aking vlog na to, so i-recommend ko sa inyo tong lugar. Isasuggest ko to na pasyalan nyo ito, San Pedro Street, San Pedro Cathedral or Metropolitan Cathedral. Tapos yan yung aming sangguniang panglungsod. Andyan nga nag-opisina ang aming Vice Mayor na si Rigo Duterte. So kung failure man kayo makipagpicturan kay Mayor Basti Duterte, pwede kayo kay Rigo. Kasi baka hindi siya masyadong busy. Depende na kung available. Minsan kasi wala sa mood kasi tao lang. Minsan may masama pakiramdam, wala sa mood na makipag-entertain ng mga tao, mga dayo, bisita. O minsan naman busy masyado. So sometimes pag hindi tayo mapagbigyan na makipagpicture sa mga celebrity, mga kilalang mga politician, wag tayong masyadong balat sibuyas din minsan, i-consider natin na wala nga sila sa mood. Anyway, so picture na lang kayo sa City Hall of Davao, Mayor's Office dun sa may Quezon Park. And doon naman sa isa, si Rizal Park. Tapos ito, Sangguniang Panglungsod, meron ding park, Candelaria Park ba yan? O anong tawag dyan? Basta park din ulit yan eh. Tapos pag araw naman kayo dito, bago pa mag alas 5 ito kasi 5 PM, nagsasarado na itong Osmeña Park. So mga alas 4, alas 3 makarating kayo dito ng hapon. Nagbobukas ito dito alas 6 ng umaga, if I'm not mistaken, open na itong Quezon Park namin, Osmeña Park. So maganda dyan. Tapos meron doon sa unahan, Bonifacio Park. So galing, no, dito pa lang na area we have at least 5 parks ang natin pwedeng tambayan, silungan kapag mainit yung araw, papapresko, hangin, diba? So yun recommend ko tong lugar na to, dito San Pedro Street. Tingnan natin yung San Pedro Street diba? Wala kang makikita ang mga wirings. Hanggang yan sa pinakadulo, I think nasa mga 1 kilometer mahigit ang distansya nitong San Pedro Street na walang ang wirings. Diba? Ganda tignan, no? That's San Pedro Street, the oldest street in Davao City. Kung merong eskolta sa City of Manila, kung merong Colon Street sa Cebu, kung merong Calle Real sa Iloilo, we have here in Davao City, ladies and gentlemen, the oldest street, San Pedro Street. So ngayon gagawin natin, pupunta tayo ng Rojas Night Market. Bali maglalakad, no, mostly sa mga bumibisita sa Davao City, lalakadin lang to mula dito sa may San Pedro corner. But in my case, hindi ako maglalakad kundi ako'y sasakay, lilipad, ganon. Yan di sila taga rito kasi di nila alam kung saan yung papuntang tawag nito. Di nila alam kung saan dadaan yung mga jeep papuntang Lanang. Kaya tinuro ko sa kanila doon, unahan, corner. Anyway, so yun bali ang gagawin natin from here sa San Pedro corner sa Emerico Street ay pupunta tayo ng Rojas Night Market nang mai-flex ko sa inyo itong aming napakagandang si Emerico Street na walang kalat, walang dumi, wala ka rin makikitang overhead wires. So sobrang linis tignan, world class, international level. Shout out kay Adobong Tangkogo. Matigas ka dyan. Ngayon, nga pala, reminder ko sa inyo, itong lugar na to dito, just in case na mapapadaan kayo dito, magwo-walking kayo sa aming syudad, sa aming kalye na to particular, no, around mga alas 9 ng gabi, alas 10, alas 11. May mga natutulog na kasi tayong mga kababayang mga Davaoenyo din, na dito natutulog sila, mga homeless yata sila, no, malamang kasi kung may mga
ano yan, mga bahay talaga yan sila na komportable sila. Hindi yan sila dito sa kalsada matutulog. Basta kapag ka naglalakad kayo within the street or within sa mga alley, ang mangyari dyan ay makakaamoy kayo ng mga yung katol o yung sinindihang katol. Parang kasi ako ngayon ko lang na discover, na realize na may mga natutulog pala dyan ganun kadami. Hindi man ganun kadami, dalawa lang so far ito na area. So may nakita ako na dalawang tao natutulog sila, tapos may latag sila ng karton, tapos merong katol, baygon katol. So para yan sa lamok siguro, siyempre malamang katol, no, para sa lamok. So huwag kayo masyadong maingay, no, just in case lang baka makadisturbo kayo, magising, no, yung mga taong natutulog sa gilid. Tao yun na literal, hindi mga maligno or multo. Yan lang, pero siguro sanay na yung mga natutulog dyan, sanay na sila sa ingay. So yun lang ha, so let's go. Punta tayo, Rosyth Market. At gusto ko lang i-flex nga, pakita ko sa inyo itong itsura ng lugar. Diba ganda tignan, no? Wala kang makikita mga wirings. Itong lugar na to dito, kabilaan to may natutulog, minsan wala. Ngayon dito na area, wala kang makikitang mga natutulog dito ngayon. Pero minsan meron alas 6 pa lang, alas 7 may nagwawalis na dyan. Ayun, kilid ng ATM. Okay. So dito naman na area, meron yun dito dalawa. Kita ko. Yan ayan, may natutulog dalawa. So dito sila natutulog banda sa may mga ATM. Oo. So ang galing, at least may gwardiya. Hindi matatakot yung mga magwi-withdraw ng pera. Kasi kung wala mang gwardiya na talagang yung gwardyang binabayaran ng company, at least ba ay may mga tao natutulog sa gilid. Yun, ganda, no? Davao City Underground Cabling System, CM Recto Street. First ever in the Philippines na nagkakaroon ng ganitong kalye. At sinunda ng Iloilo City, and ongoing daw sa Cebu City and Pasig City. Sana lahat ng syudad, no, ganito ang magiging hitsura ng kalye. Or gagawa kahit isa dalawang kalye man lang, yung pinakamalapit sa City Hall, yung maraming mga tourist spots, mga turistang nagpupuntahan or mga bisita, delegates, dignitaries at kung ano na pa. Nakakatuwa, no? Ang galing. Nga pala dito sa Davao City, kami dito ha, sa mga may dalang sasakyan naman na mamamasyal dito, yung mga taga Mindanao lang din. Ang dito, ang aming pinaka downtown area ay meron kaming 4 yata na, if not mistaken apat na one-way street. Ito yon, CM Recto, San Pedro Street, tapos Bonifacio Street, hindi Bonifacio. Ito Bonifacio kasi to. So, two-way lane yan, hindi siya one-way. Ulitin ko, Bonifacio, sa San Pedro Street, ito, CM Recto Street, CM Recto Street, Bangoy, Ponciano Bangoy Street, Pichon Street, Legazpi, I don't know. So, yan lang siguro, 4, no? Ang talagang sure akong hindi ako nagkakamali. Okay, Palma Hill Street. Okay. Okay na, Rojas na yung unahan. Rojas Night Market. So time check tayo, mag-alas 10 or alas 10 na yata. So open pa ang Rojas Night Market. So gantong oras, maganda dito maglakad kasi wala nang masyadong mga jeep. So pwede kayong maglakad dito sa talagang mismong ating dinadaanan. Pero syempre, extra careful pa din, no? Kasi may mga baka mag-overtake, masagasaan kayo. Yun, diba ganda tignan, no? Linis, ganda, very appealing sa mata. Partida ang mga gusali rito, mga luma pa ha, hindi pa siya bago. Okay, mangingilan-ilan na yung mga bagong establishment dito, like yun nga, Avida Tower, Toto Peak Lane. So ang iba dito ay mga old structures, old buildings. Ito na, we're here at Rojas Night Market. So ito na yon, Rojas Night Market, corner CM Recto and Freedom Park. So dito sa kalye na to, dito we have at least 3 open parks. Ano ba yung mga park na meron tayo dito?
Freedom Park, yan ang area na dyan. Oh, yung may mga punong kahoy. 24/7 open. Freedom Park. Tapos dito naman na area, Centennial Park. Ay, ewan ko anong tawag dyan. Basta ito, yung may mga pailaw-ilaw. Yan. Parkiho yan siya dyan. Park. Park. Tapos yung pangatlo naman na park na sinutukoy ko ay yung Linear Park. Yung sa gitna ng ano ba? Yung kanal, yung creek, ginawang park yung gilid, tsaka yung gitna. Ganun. Dati kasi open canal pa rin naman siya ngayon, open creek. Pero dati kasi, ano lang, wala siyang ka-view. Ngayon meron na. Yan lang siguro. Thank you for watching. We're done. Have a good night. Have a great day sa lahat na nakapanood dyan. Ingat o kayong lahat. Kape tayo hanggang 2028. Ipanalo natin si VP Sara Duterte kung gusto nyo makatikim ng Duterte kind of leadership. Bring him home. Asa na yun? You know? Bring him home, Tatay Digong. Laban lang tayo, ha? Basta alam ko naman na yung fulfillment ng iyong puso ngayon ay yung malaman ang pangyayari sa Davao City na meron na kaming 10 units na bus na libre. Ganyan ang iyong ginawa sa Davao City, Tatay Digong, no? Yung legacy at pinagpatuloy na yung mga anak ka. At syempre, lagi namin pinagmamalaking mga taga Davao.